Hi guys. Sana po makinig po kayo sa sasabihin ko ah. Sana buksan nyo lang yung puso't isipan nyo. So, diyan naman po sa mga sa mga sarado ang isip, sarado yung puso nyo, bantayan nyo na yung puso nyo sapagkat baka hindi nyo kayanin, syempre, ganun talaga. Kasi nga naman ang hirap nga naman talaga eh. Pansin nyo nakapula ko, di ba? So, yun kasi ang hirap. Kapag ka pinuri mo yung Duterte, siyempre ginawawa naman talaga sobra-sobra. Kung ano-ano mga ipinaratang. So, pinupuri natin. So, ngayon, kapag ka may nagsalita ka naman ng against sa administrasyon, ay nagagalit naman sila. Sasabihin, DDS ka. Yung naman sasabihin, anti-Marcos ka. Sa totoo lang guys, pwede ba namang neutral lang naman tayo? Magsalita tayo ng naayon sa tama, magsalita ka lang sa mga Duterte. Siyempre nga naman, ikaw ba naman ang sobra-sobrang ginawa sa Duterte, pinakulong, kinidnap, kung anong mga ibinintang sa pamilya, di ba? Tapos, pagka may sinabi ka naman sa administrasyon yan, sasabihin naman nila anti-Marcos ka. Hindi ganoon na. Ako guys, para sabihin ko sa inyo guys, ako ay simpleng mamamayang Pilipino lang guys. Ni isang politiko, wala akong kilala, hindi ko pa namimit ang mga Duterte, kahit isa man sa pamilya ng Duterte. Sa mga taga-suporta ng mga Duterte guys, wala. Ordinaryong tagapakinig at ordinaryong nagmamasid lang naman ako bilang isang mamamayang Pilipino na kasalukuyan nakakaramdam ng kalungkutan at kabiguan, na kawalan ng pag-asa, na wala ng pag-asa ang gobyerno natin na maiayos to, di ba? So ngayon guys, sa totoo lang, ang aking hanap buhay guys ay may negosyo akong barber shop, may negosyo rin naman po akong massage spa, yun lang. So ngayon guys, eto, umpisan ko na yung aking sasabihin, ihanda nyo lang yung mga sarili ninyo. Ganito kasi yun guys, magkano lang po ba ang ibinibintang nila kay Sara Duterte? 125 million. My goodness, hindi naman naghihintay ang taong bayan eh. Hindi umaasa ang taong bayan dyan sa 125 million. Hindi kawalan sa mga Pilipino nating 125 million kasi confidential fund nga yan eh. Kaya nga confidential fund eh. Kasi walang sino mang dapat nakakaalam. Hindi lang naman si Sara Duterte ang dyan guys eh. Hindi lang naman si Duterte ang politiko ang may confidential fund eh. Magmula sa barangay chairman hanggang sa presidente, may confidential fund yan. Bakit ang nakakapagtaka lang mga kababayan? Bakit kay Sara Duterte lang kayo nakapokus? Diba? Maliwanag naman, ito ay bahagi lamang ng pamumulitika. Ayaw nyo bang gustong-gusto ng taong bayan si Sara Duterte? Ayaw nyo bang ipagkaloob sa aming mga Pilipino ang Duterte na talaga namang totoong nagmamahal sa taong bayan? Diba? Ngayon, magkano naman ang anomalya sa mga flood control sa iba't ibang klase ng ahensya ng gobyerno na may mga anomalya. Trilyon ang sa mga kababayan nating Pilipino, ang mga ninakaw sa ating mga kababayan Pilipino. Bakit kay Sara Duterte lang kayo nakapokus? Napaka-imposible naman. Kaya ang taong bayan nagtataka sa ginagawa ng administrasyon ngayon. My goodness mga kababayan, maawa kayo sa aming mga Pilipino. Na umaasa naman na magkaroon tayo ng maayos na presidente at maayos na pamamahala. Di ba? Ngayon, sinasabi nitong mga piklawan, itong dilawan na to, itong ulahan na to, na nagtatanong ang taong bayan. Mali kayo ng mga sinasabi. Naghihintay ang taong bayan para kay Duterte. Kayo lang eh. Tatanungin nyo kayo pa ba ay taong bayan pa ba kayo? Kayong mga nag-aakusa kay Sara Duterte ng confidential fund.
at iba't ibang klase ng tanim witness, tanim ebidensya para mamaimpit si Sara para hindi makatakbo. Ngayon, kayo ba sinasabi nyo na taong bayan ang naghihintay? My goodness, totoong naghihintay ang taong bayan pero hindi sa 125 million, kundi naghihintay ang taong bayan sa trilyon na ninakaw sa kaba ng bayan. Trilyon. Tatanungin ko kayo, ano ba ang mas malaki ano ba ang mas malaking mas malaking nawala sa atin? 125 million o trilyon? Nahalos lahat ng klase ng ahensya ng gobyerno ngayon ay puro magkakasabat sa mga anomalya sa iba't ibang klase ng nakawan. My goodness, mga kababayan, hindi naghihintay ang taong bayan sa 125 million ni Sara. Ha? Kaya wag niyong binabanggit palagi ang sinasabi niyong 125 million na confidential. Bagkos, mag-isip-isip kayong maigi, magkano ba ang nawala sa mga flood control na kung saan marami pang namatay na mga kababayan natin na kung saan ay biktima ng kawalan ng flood control. Di ba? Mga kababayan, mag-isip-isip po tayo sa ginagawa ng mga politikong ito. Ngayon, ang INC nakiusap na sana wag naman maimpit si Sara, magkaisa, magmahalan. Napakaganda ng layunin ng INC sa inyo. Nagrally na nga ang iglesia dahil nakikiusap ang iglesia na wala naman sanang maimpit dahil ibinoto yung ilang milyon ang bumoto kay Sara, 132 million votes. Tapos ngayon, papaimpis lang ng ilang mga tao na interesadong patalsik si Sara Duterte para hindi makatakbo. My goodness, mga kababayan, maawa naman kayo sa aming mga Pilipino. Ha? Kailangan namin ang namumunong matino dito sa bansang Pilipinas. So ayun lang ho.